In this tutorial, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung tamang bidding strategy para sa mga bagong launch na Google Ads campaign. At kung susundan mo ang ituturo ko dito sa video na to, sinisiguro ko sa iyo na mas magiging maayos at mas optimize at higit sa lahat, magbi-bring in ng magandang resulta para sa business mo o di kaya para sa mga clients mo. Okay, so saktong-sakto guys, meron akong bagong launch na campaign para sa isa sa mga clients ko. And pag bago ang campaign natin, ang gagamitin natin na bidding strategy ay yung tinatawag na manual CPC. So dito, makikita nyo, ito yung ating campaign settings. At pag pumunta tayo sa bidding, pag click natin dyan, nakikita nyo, manual CPC. Ngayon, bakit manual CPC muna? Kasi hindi pa natin unang-una may-utilize yung smart bidding strategy ni Google. Bakit? Ang requirement dyan is at least 15 conversions sa loob ng 30-day period. Tanong, pwede bang bumaba ka? Paano kung let's say 12 lang yung conversions na nakuha ko sa loob ng 30-day period? Pwede naman. Pero mas marami kang conversions, the better. Pero meron akong campaigns na nag-work naman kahit 10 and even below 10 yung conversion sa loob ng 30-day period. So isang big reason kung bakit manual CPC muna yung simula ng mga campaigns natin para lumabas yung totoong bid. So makikita natin yan sa keyword level. So puntahan natin. So pagpunta natin sa keyword level, kung makikita nyo, meron tayong option to change the CPC dito. So sa mga bagong launch na campaigns, after a few hours, kung minsan half day, kung minsan isang araw ang aabutin, itong bid dito, magiging pula yan. Parang itong status niya, pula yung text. Ang naka-indicate dun sa pulang text doon ay yung minimum na bid na kailangan mong ilagay para mapunta ka dun sa first page. At yun ang magiging indicator natin para mag-adjust tayo sa proper bid. Ito kasi yung actual na nangyayari. Ibig sabihin, naka-factor in dyan yung mga competitors, kung gaano kadami, ilan yung nagbibid para lumabas yung ad mo para dun sa page 1, kailangan sundan mo yung bid na yon. Pero ako, personally, tinataasan ko siya dun sa recommended bid. Either 0.3, 0.5, kung minsan $1 above the recommended bid. Ang tanong is bakit? Para mas mabilis pumasok yung data. So kung halimbawa, for example, ito yung pula, no? Yan yung recommended bid, 4.5. So gagawin ko yung 5 to 3. So gagawin ko yung 3.3, 3.5. Laging mas mataas. Ngayon, kung medyo mabagal yung pasok ng data, mabagal yung pasok ng clicks at impressions, magpapalit na kagad ako after a few days lang. Ano yung ipapalit ko? Yung tinatawag natin na maximize clicks. So to do that, punta lang ulit tayo sa campaign level. Okay, so dito sa campaign level, i-click natin yung campaign settings. Then again, balikan natin tong bidding. Click natin tong change, tapos get guidance. Tapos click natin to. Tapos piliin natin tong clicks. Tapos set maximum cost per click. So dito halimbawa 4.5 yung ni-recommend niya, no? Ang gagawin ko diyan, tataasan ko again ng 0.5 o kaya at least $1 over dun sa na-recommend niya na minimum bidding ng CPC. CPC again is cost per click. So let's say, gagawin kong 5. So ang advantage nitong maximize clicks, mas mabilis yung pasok ng data. I-maximize na yung budget mo para makakuha siya ng as much clicks as possible. So kung talagang medyo nagmamadali si client o kaya gusto mo talagang magpakitang gilas kay client na mabilis kagad yung resulta, so ito yung gawin mo. Pero again, start muna ulit tayo, manual CPC muna para lumabas yung totoong bid, and then pag nakita na natin, meron na tayong actual na basis, saka mo i-switch to maximize clicks. And finally, pagka stable na siya, nakakuha ka ng at least 15 conversions sa loob ng 30 days or even better kung mas marami, yan na yung time na gagamit na tayo ng target CPA. So, balik tayo dito, piliin natin yung conversions at ito yung target CPA. Ngayon, may mga recommended dyan sa loob na
target CPA. Si Google Ads mismo yung magsasabi. Hindi naman kailangan na sundan natin yun. Pwede tayong mas magbaba ng konti o kaya magtaas ng konti. Ang key is patakbuhin mo yung campaign mo ng at least 30 days and even 2 months kung minsan, no? Lalo kung gusto mo o naantay mo na mas bumaba yung conversions, may mga optimizations ka na pwede rin gawin sa loob, sa landing page mo, sa ad copies mo, and even sa keywords mo para mas bumaba yung actual na magiging cost per conversion mo. Kasi dun magbabase si Google Ads. Halimbawa, yung actual cost per conversion mo is let's say $40 per conversion. Baka pag ginawa mo yung mga optimization tweaks, baka maging 35 na lang. So kapag ganun, pag nag-switch ka ngayon sa target CPA, mas magiging mababa na siya. And this is gonna be so much helpful kasi unang-una, mas matutuwa si client kasi mas nakamura siya, mas magiging maganda yung ROAS niya. And pangalawa, for me, na per lead yung bayad sa akin, mas siyempre, bukod sa tuwa na si client, tuwa din ako kasi mas malaki yung pwede kong maging income basically, no? So ganon yung tirada sa bidding. That's how you do it para mas maging maganda yung resulta. Kasi imagine mo pag wala yung manual CPC, wala kang actual na basihan. So manghuhula ka. Kung masyadong mataas yung i-bid mo, that means na mas magiging mataas yung magiging cost per click mo kaysa sa dapat. Or di kaya magiging sobrang baba naman siya dahil malayo ka sa katotohanan. At pag mababa masyado, hindi ka makakuha ng impressions. So matagal ang pasok ng resulta. Kung nagustuhan mo ang video na to, sigurado ko sa'yo na magugustuhan mo rin at marami ka rin mapupulot about Google setup and optimization dito sa video na to.